Una sa lahat, Juan Ponce Enrile pumanaw sa loob ng kanyang bahay sa piling ng kanyang pamilya. Balikan natin mamaya ang kanyang naging mahabang buhay at ang makulay niyang politika. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Pangulong Bongbong Marcos at iba pang mambabatas, inalala ang impluensya ni Juan Ponce Enrile sa kanilang buhay politika. Tatlo pang dati at kasalukuyang senador ererekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan kaugnay ng flood control scandal. Pagpapadalo kay Zaldico via Zoom sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon, hindi na itutuloy ayon po kay Senador Lacson. Senator Bato de la Rosa hiniling sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order laban sa arrest warrant ng ICC. At sa Frontline Showbiz, Ariana Grande biglang sinugod ng isang fan sa premiere ng pelikulang nilang Wicked for Good. Elphaba Cynthia Erivo to the rescue kay Ari. Sa loob ng kanyang bahay habang kapiling ang kanyang pamilya, pumanaw si Juan Ponce Enrile sa edad na 101. Hindi na idinetalye ang kanyang ikinamatay pero matatanda ang labas-masok siya sa ospital dahil sa pneumonia. At live mula sa Makati City sa Frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, meron na bang impormasyon tungkol sa magiging public viewing sa labi ni Manong Johnny? Bokmean, sa ngayon wala pang binibigay na bagong detalye ang pamilya Enrile ukol nga sa funeral arrangements ng mga labi ng pumanaw na Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. 101 years old na si Enrile, nakilala rin sa tawag na Manong Johnny. Ilang araw din napabalitang nasa ICU siya dahil sa pneumonia. Base sa Facebook post ng anak ni Enrile na si Katrina, kaninang 4:21 PM pumanaw ang kanyang ama na maalam siyang napapalibutan ng kanyang pamilya sa kanilang bahay. Yan daw ang hiling ni Manong Johnny sa kanyang huling sandali. Ginugol daw ni Enrile ang kanyang buhay sa pagseserbisyo sa mga Pilipino. Ngayon, hinihiling naman ng pamilya niya ang pangunawa sa kagustuhan nilang makapagluksa ng pribado. Fina-finalize pa ang public viewing sa labi ni Enrile. Iaanunsyo na lang daw ito ng pamilya kapag plansyado na. Edmean, ilang beses nang na-ospital si Manong Johnny. Ayon sa isang source ng News 5, nang ma-ICU si Enrile, sumailalim siya sa CT scan at natubuhan pangaraw. Nauna na rin sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na maliit na lang ang syansang makasurvive si Enrile. Ipinagdasal pa nga siya sa Senado. Balikan lang natin ang naging lagay ng kalusugan ni Manong Johnny sa mga nakalipas na taon. Noong May 2022 nga, na-ospital siya dahil sa severe pneumonia. Nang sumunod na buwan, nagpositibo siya sa COVID-19. Agad siyang dinala sa Makati Medical Center. Gumaling din naman dyan si Enrile. Fast forward tayo sa February 2024, nag-celebrate pa siya ng ika-100 kaarawan. Nagkaroon din siya ng macular degeneration o paghina ng paningin dulot na rin ng edad. Gayunman, nananatili siyang aktibo sa kanyang tungkulin bilang Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos. Huling nakita si Enrile sa promulgation ng kanyang kasong graft sa Sandigan Bayan nitong October 24 na naka-video conference siya. Bokmean, sa ngayon nakaantabay pa rin nga tayo sa iaanunsyo ng pamilya Enrile kung magkakaroon nga ba ng public viewing. At ngayon naman ay nandito tayo sa labas ng subdivision kung saan nga sinasabing pumanaw si JPE. At ngayon nga ay kapansin-pansin na mahigpit ang seguridad. Bokmean. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pang mga mambabatas ang mga ambag ni Juan Ponce Enrile sa kani-kanilang buhay politika. Narito ang aking report. Inalala ni Pangulong Bongbong Marcos si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na pumanaw sa edad na 101. Ayon kay PBBM, isa si Enrile sa pinakaginagalang na lingkod bayan. Higit 50 taon niya raw inalay ang buhay sa pagsisilbi sa mga Pilipino. Sa kanyang mga huling taon, nanatili raw na malinaw ang pag-iisip ni Enrile at naging matatag siya sa paniniwalang ang batas at ang gobyerno ay para sa mga Pilipino.
Nagpasalamat si PBBM sa kanyang Tito Johnny na buong puso raw inalay ang kanyang buhay para sa bayan. Sa Senado, sinuspindi ang sesyon kanina bilang respeto sa pagkamatay ni Enrile. Ilang taon ding naging Senate President si Enrile. Ayon kay Senate President Tito Soto, magkakaroon ng necrological services para sa yumaong opisyal. For sure, if the family requests, yung tradition kasi is we leave it to the family. Kung ano ang gusto nila, pag gusto nila may technological services, usually we will offer. Ayon naman kay Senador Chis Escudero, Senate President si JPE noong bagito pa siya sa Senado at parang amaraw ang turing niya rito. Para naman kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, hindi niya raw malilimutan ang sipag sa pag-aaral ng mga panukalang batas at ang talas ng pag-iisip ni Enrile. Karangalan naman para kay Senator JV Ejercito na nakasama niya si Manong Johnny sa Senado. May tuturing daw na legend sa politika at isa sa mga pinakamatalinong senador si Enrile. Nag-alay din ng mensahe Senador Win Gatchalian sa itinuturing niyang mentor. Nagpasalamat din Senador Lito Lapid sa pag-guide sa kanya ni Enrile. Si Senator Joel Villanueva naman, sinabing hindi lang matalinong statesman si Enrile, malaki rin daw ang ambag nito sa pagsulong ng independence ng Senado at checks and balances sa gobyerno. Si Senador Jinggoy Estrada sinabing hindi matatawaran ang pinagsamahan nila ni Enrile sa loob at labas ng Senado. Pati ang Kamara, nagdalamhati. Ayon kay dating House Speaker Martin Romualdez, hindi lang sa Senado at Kamara ramdam ang pagkawala ni Enrile, kundi sa buong bansa kung saan marami siyang ginampanan. Ayon naman kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa si Enrile sa mga Pilipinong may malaking papel at ambag sa kasaysayan ng bansa. Nakiramay din ang provincial government ng Cagayan kung saan siya ipinanganak. Kinilala ng Cagayan ang ambag ng kanilang kababayan. Sa edad na 101, si Juan Ponce Enrile ang naging pinakamatandang miyembro ng kasalukuyang Marcos administration. Balikan natin ang ilan sa mga naging papel niya bilang Chief Legal Counsel ni Pangulong Bongbong Marcos. Nato report ni Camille Samonte. Simula noong rehimeng Ferdinand Marcos Sr. hanggang ngayon sa administrasyon ng kanyang anak na si Bongbong Marcos, malaki ang naging papel ni Juan Ponce Enrile. Bagamat isa rin siya sa mga nangunang sa pagpapatalsik kay Marcos Sr., sinuportahan pa rin ni Enrile ang anak ng yumaong Pangulo na si Marcos Jr. sa pagkapangulo noong 2022. Tinawag din ni Enrile na repetition of history ang pagkapanalo ni PBBM kung saan pareho silang nanalo ng kanyang ama bilang Pangulo. Yan ay sa kabila ng samot-saring pambabatikos. Nang maupo si PBBM, tinalaga niya si Enrile bilang kanyang Chief Presidential Legal Counsel. Base sa rekomendasyon ni Enrile, tinanggihan ni Pangulong Marcos ang special order na magbibigay ng karagdagang kapangyarihan sa nooy Presidential Chief of Staff Vic Rodriguez na nag-resign bilang Executive Secretary. Sabi kasi ni Enrile, hindi na niyan kailangan maging ang posisyon ni Rodriguez dahil pareho lang naman daw ang trabaho nito at ng ibang miyembro ng palasyo. Kalaunan, kinumpirma ni Rodriguez na hindi na siya bahagi ng administrasyong Marcos Jr. Iminungkahi rin noon ni Enrile na dapat nang tanggalin ang pagbabawal ng Pilipinas sa nuclear weapon. Ito rin ang dahilan kaya suportado niya ang charter change sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Naging maimpluwensya rin si Enrile sa Pangulo pagdating sa hidwaan ng dati niyang kaalyadong si Vice President Sara Duterte. Sabi noon ni Enrile, napakasabang halimbawa kung susundin ng tila pahiwatig ng Iglesia ni Cristo sa kanilang peace rally kung saan suportado nila ang posisyon ni PBBM na hindi ituloy ang impeachment kay VP Sara. Bagay na sinang-ayunan ni PBBM sa kabila ng malamig niyang reaksyon sa usaping impeachment. He is right. There is a consequence to, there will be a precedent and it will be very problematic. Habang Chief Legal Counsel, naging matunog din ang kaso niya sa Priority Development Assistance Fund of PDAF. Pero nitong Oktubre, ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang 15 counts of graft laban sa kanya as sa Chief of Staff niyang si Gigi Reyes at businesswoman na si Janet Lim Napoles. Pinawalang sala ang mga akusado dahil sa kakulangan ng ebidensya para patunayan ang umano'y illegal na paggamit sa 172 million pesos na pork barrel funds ni Enrile.
Sa edad ng 101, si Enrile ang pinakamatandang miyembro ngayon ng Administrasyong Marcos Jr. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. I suppose a quick moment of reflection lang since we represent two different generations na inabutan si Enrile as a journalist. Yes. My generation kasi, at least in my generation, he was defense secretary in the... Anong year yan? Hindi namin natin. Oh, anyway, as the allegedly perpetual coup plotter. Yes. He's known as an influential and controversial and very, very divisive figure for his role as, for example, a martial law administrator, and with all the human rights violations that accompanied that role, that he was finally forced to acknowledge in one of our programs in 2019. Also for his role in stifling dissent during the martial law period, which he was also forced to acknowledge in one of our interviews in 2019. So for some of us, he was the ultimate survivor who had the political and legal acumen that allowed him to stay on top for 6 decades. Decades. Yes. It was quite a long time. Bang iba, no? Pag sinasabi mo sa akin kung ano yung pagkakakilala mo sa kanya bilang isang mamamahayag. Kasi ako, naabutan ko siya, 2009-2010, o yan, sasabi ko yung year ng akin, 2009-2010 ako pumasok ng Senado. Siya na yung pinaka-senior that time. At siya na yung Senate President. So, known to be wisdom talaga. Source of wisdom ng mga senador. Brilliant na debater, hindi laging tama. Naalala ko, ang pinakamatindi niya talagang sinalihang debate, yung RH Bill, alam mo yung Reproductive Health Bill, and sin tax. Pareha siyang talo doon. Pero talagang grabe yung kanyang pakikipagdebate para sa kanyang mga argumento. And of course, hindi makakalimutan yung, I think, yun yung shining moment niya. Yun yung naging presiding judge siya ng impeachment ni Corona. trial ni CJ Corona. So ako, dun ko siya nakilala na pinaka-senior na miyembro ng Senado, source of wisdom ng mga senador, someone that they look up to at grabe yung expertise pagdating sa law at konstitusyon. Ako, no question of his Grabe brilliance, but at the same time, there are times when you have to challenge his assertions. Of course. Kasi even in 2019, in our interview in 2019, he was still justifying what he says they had to do during martial law. And sabi nga niya, they did not arrest people just because of their political beliefs. He kept on insisting that until we challenged it and he was forced to acknowledge Yes. that they had Naalala to ko yan. quiet the situation by arresting journalists and the opposition. So that was finally an admission that they stifled dissent. Dagdagan ko yan. Kaya rin siguro, quote-unquote, gusto siya ng mga reporters, wala siyang dinismiss na tanong namin. Sinagot niya talaga, at least sa amin sa Senate, mga Senate reporters, mahirap o mababaw na tanong sinasagot niya. And depende sa tanong, di ba? Minsan may mga politiko na no comment, pero pag inikot mo yung tanong, magkokomento. Pero pag sinabi na niyang no comment, inikot mo yung tanong, sasabihan niya kami, alam ko na kung saan kayo papunta, no comment talaga ako. Yung hindi mo siya mapapaikot, kumbaga. Yun yung mga fun moments ko sa kanya. Okay, some quick points of interest for some people. He's known to have lived until 101, Yeah. born on February 14, 1924. Yes. But his son, Jackie Enrile, revealed that he was actually born on June 22 of 1922. That is based on the records of the Aglipayan Church in Cagayan. He was born in Mission Village in Gonzaga, Cagayan, which was an Aglipayan community. In fact, it was so small, walang kuryente, walang kahit ano, they were forced to scrabble for a living, na wala man lang pulis kasi ganun kaliit. Ganun kahirap. So, hindi na-record, I suppose, hindi na-record kaagad ang kanyang birth, except for the Aglipayan Church. So which kung yun ang recorded- susundin, you're saying He's 103. 103, not 100. So, in the last 2 days, he got older by 2 years. Good for him. But that's one point really for you. Yeah. Anyway, Okay. that So at is least, the man that defied a lot of odds. yeah. And we both covered magkaibang generasyon pero at least, di ba? Okay. Alright. Si Pagbalita, pakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, ang 3 dati at kasalukuyang senador na dawit sa flood control scandal. Inirekomenda ring kasuhan si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na lumipad na papuntang Amerika. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico.
Una ng pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ngayon, meron na namang mga senador na pakakasuhan, kaugnay pa rin ng mga maanumalyang flood control projects. We will be filing at least cases against 3 sitting or former senators, at least 3 next week. Bagamat hindi muna pinangalanan ng ICI ang 3 dati o kasalukuyang senador, nauna nang nakaladkad sa kontrobersya ang pangalan ni Senator Cheese Escudero at Mark Villar at dating Senador Bong Revilla at Nancy Binay. Base sa dating DPWH Regional Director at sa DOJ Fact-Finding Report, nakasaad na may 300 million pesos na budget insertions para sa flood control project si Revilla. 37 million pesos na pondo ang konektado kay Binay, habang si Escudero naman ay aminadong mayroong kontraktor na donor sa kanyang kampanya noong eleksyon. Nauna nang itinanggi ng 3 ang mga paratang at giniit na pinupolitika sila. Si Senator Mark naman kinausap ng ICI noon tungkol sa kanyang mga nalalaman bilang dating DPWH Secretary. Kanina, isinumite ng ICI sa Ombudsman ang ika-5 nilang rekomendasyon ng mga dapat kasuhan. Graft, malversation at falsification ang dapat daw isampa laban kina dating DPWH engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez, Ernesto Galang, Jolo Tayaw, John Michael Ramos, Lemuel Roque. Damay rin ang contractor na si Darcy Respeso ng Darcy and Anna Builders and Trading. Pinakakasuhan din sila dating DPWH Secretary Manny Bonoan at dating Undersecretaries Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral ng paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Dahil yan sa 74 million pesos riverbank protection structure sa Hagonoy, Bulacan na hindi naipatayo. It appears that several DPWH public officials who were grossly negligent, if not remiss, in the performance of the respective duties to ensure that the project was properly implemented and that government funds were lawfully and prudently disbursed. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Ginit ni Pangulong Bongbong Marcos sa magpapasko sa kulungan ng mga nangurakot sa mga flood control projects. Ang welta naman ni VP Sara Duterte, dapat ipakulong ng Pangulo ang sarili niya. Nasa Frontline na balitang yan si Maricel Halili. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Diretsahang bantayan ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga dawit sa maanumalyang flood control projects. Babala niya. Yang mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Kasama sa listahan ng pinakakasuhan sa ombudsman ng 37 individual, kabilang ang ilang mambabatas, kontratista hanggang sa dating opisyal ng DPWH. Pero hindi pa kabilang dyan ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Sabi kasi ng Pangulo, dapat malakas ang mga ebidensya para siguradong may mananagot. With the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. Pagtitiyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, merong magpapasko sa kulungan. Non-bailable itong mga kasong ito. At least 40 pong mga napaigan na ng kaso ang magpapasko sa kulungan. May banat naman si Vice President Sara Duterte sa mga dapat daw ikulong. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na talaga, meron siya pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho.
Sang-ayon din si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat managot si PBBM, pati na sina nooy Senate President Cheese Escudero at nooy House Speaker Martin Romualdez, partikular sa issue ng 2025 national budget. Ang insertions at pag-aproba sa flood control ay ginawa ng House, ng Senate at maging ng Malacanang. Pero dinipensahan naman ni House Deputy Speaker Ronnie Puno si Romualdez. Hindi naman daw miyembro si Romualdez ng Bicameral Conference Committee kung saan umano nangyari ang insertion sa budget. Tama yung sinasabi ng Pangulo. No? Anong ebidensya natin ngayon kung wala yon? Yung Gutesa. Yung Gutesa nga, nag-uumpisa pa lang. Yung kanyang notarization, falsifikado na. Sinigundahan din ni Manila 6th District Representative Benny Abante ang ipinunto ng Pangulo na hindi pagpapabango lang ang pagdidemanda. Hanggang ngayon, wala naman daw ebidensyang direktang nag-uugnay kay Romualdez sa flood control scandal. Tungkol naman kay dating Congressman Zaldico na iniuugnay din sa mga kickback sa mga flood control project, hindi pa rin daw nakakansela ang passport niya dahil hindi pa siya nasasampahan ng kaso. Nang tanungin ng Pangulo kung pwede bang maging state witness si Ko, sabi niya, That option is always there, except for them who are the most guilty. You think he is? I don't want. And then pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudged. Let the courts do their work. Tatlo raw ang target ni Pangulong Marcos. Una, panagutin ang lahat ng korap. Pangalawa, bawiin ang perang ninakaw. At pangatlo, gumawa ng reforma para hindi na maulit ang ganitong katiwalian. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Itinanggi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson na haharap sa pagdinig si Zaldico bukas via Zoom. Kasunod yan ang ibinunyag ni Senadora Amy Marcos. Ayon pa kay Senator Amy, ilang kongresista ang dadalo para linisin ang pangalan ni Congressman Martin Romualdez. Narito ang aking report. May bagong impormasyon daw na nasagap si Senator Amy Marcos. Haharap daw bukas si dating Congressman Zaldico sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee pero sa pamamagitan lang ng Zoom. Ang panuntunan para sa mga resource person na haharap sa pagdinig ng Senado sa pamamagitan ng Zoom ay dapat gawin nila yan sa loob ng Embahada ng Pilipinas sa kung nasaang bansa sila naroon para maging valid ang salaysay. Kung di naman magagawa, kailangan pa rin ipa-affirm ang kanilang testimonya sa konsulado ng bansa. Kaya panawagan ni Senator Amy kay Ko, Dapat umuwi siya. Ba't siya nagtatago sa Zoom? Higit sa lahat, bakit? Mas paniniwalaan siya kaysa sa mga testigong humarap. Na-convince siya na umapir ng Zoom. Pero may duda pa rin ako kung talagang matutuloy. Sa parehong press con, sinabi ng senadora na haharap din sa pagdinig ang ilang kongresista. Scripted daw ang sasabihin ng mga ito. Lilinisin daw nila ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez at sasabihin wala siyang kinalaman sa maanumalyang proyekto. Yung mga congressman pupunta doon, may script na daw sila at yun nga, liliwanagin na walang kinalaman si Martin Romualdez, si Bonjing. Pagkatapos noon, a-appear rin si Congressman Toby Chanco. Confirmed na siya. May karagdagang ibubunyag. Pero pagkatapos niyang sabihin ni Amy, binawi rin niya agad ang pahayag niyang dadalo ang mga kongresista. Nabisto raw kasi na may mga script ang mga ito. Kaya ayon sa senadora, sina Congressman Toby Chanco at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na lang ang haharap sa pagdinig. Dagdag pa ni Senator Amy, bukas ipapalabas ang video ng pagbawi ng testimonya ni Orly Guteza. Siya ang nagpakilalang security aide ni dating Congressman Zaldico na naghatid umano ng mali-maletang pera sa bahay ni Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Pero ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson, itinanggi ang mga revelasyon at prediksyon ni Senator Amy tungkol sa mangyayari sa pagdinig bukas. Ayon kay Lacson, hindi na niya tinuloy ang unang plano na imbitahan si Ko na dumalo sa pagdinig via Zoom. Baka lang daw kasi gamitin ito ni Ko para sa propaganda o magsabi ng mga bagay na wala namang basihan. Ang masaklap pa, hindi siya pwedeng ipakontempt ng komite kung mangyari yan. Ayon kay Lacson, sinabihan sila ng abogado ni Ko na nasa
nasa Amerika ngayon ang dating kongresista para magpagamot. Humiling daw ito na hindi muna dumalo sa pagdinig bukas. Git din ni Lacson, imbis na intindihin niya ang bolang kristal ni Senator Amy, mas poproblemahin niya raw ang pagbalik ng boses niya para sa Blue Ribbon hearing bukas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Panalo na naman ang Filipino musical film na Song of the Fireflies. This time sa Newport Beach Film Festival sa California. Nakuha ng pelikula ang Best International Feature Audience Award. Malaking boost ang panalong ito para sa ongoing Golden Globe campaign ng pelikula. Submitted for consideration ang Song of the Fireflies in 6 categories, including Best Motion Picture, Non-English Language at Best Actress for Morissette. Nakatakdang screen ng Golden Globe members ang pelikula bukas sa Hollywood. Isa sa mga producer ng Song of the Fireflies ang MQuest Ventures. Nagkagulatan naman sa golden carpet ng pelikulang Wicked for Good sa Singapore. Sinugod ng isang fan si Ariana Grande. Inakyat niya ang harang na bakod para maakbayan ang Wicked star. To the rescue naman si Elphaba Cynthia Erivo. Dahil sa gulat, inalis niya ang kamay ng fan. Agad ding umawat ang mga security guard. Safe naman si Ariana at iba pang stars. Ayon sa ilang report, napag-alamang content creator ang fan. Unang batch pa lang yan ng mga pasabog kong chika. I'll be right back. Susunod, magbalik tanaw sa mahabang karera sa politika ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Department of Justice naghahanda na sa mga posibleng kasuhan sakaling magkagulo sa ikakasang rally simula sa Linggo. Karamihan ng 150 flood control project sa Ilocos Norte na bistong nasungkit pala ng mga kumpanya ng mag-asawang Diskaya. At music video ng Alamat para sa single na Luz Veninda inilapag na. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Para naman sa mga magtatangkaraw na pabagsakin ng gobyerno, aarestuin daw kayo ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla sa gitna ng kinakasang malawakang protesta sa darating na weekend. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Kasado na ang 3 araw na rally ng iba't ibang grupo simula November 16 hanggang 18. Pero ngayon pa lang, nagbabala na si DILG Secretary John Vic Remulla na huhulihin ang mga rallyistang walang permit at magtatangkang pabagsakin ang administrasyon. Ayon kay Remulla, naka-red alert status ang Menjola at ang paligid ng Malacanang. Babala ng kalihim, huwag nang magtangkang manggulo sa mga lugar na ito. Kabilang ang United People's Initiative o UPI sa magrarally sa Quezon City simula sa Linggo. Koalisyon ito ng mga retiradong general. Paglilinaw ng grupo, wala silang balak pabagsakin ng gobyerno. Ipananawagan lang daw nilang mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian, partikular sa flood control scandal. Napansin daw nilang maliliit na tao lang ang nakakasuhan. Kami sa UPI, hindi po manggagaling sa amin yung panawagan ng magkagulo. Gusto po namin tahimik. Kaya kung sasabihin po natin, lumaban tayo, hindi po namin sinasabing lumaban tayo para gibain natin ang pamahalaang ito. Bahala sila sa kanila. Ang sa atin, gibain natin, labanan natin ang katotohanan, ipagtanggol natin ang ating mga mamamayan. Ayon sa koalisyon, marami ang sasali sa kanila at may galing pang mga taga Mindanao. Nasa hanggang 300,000 ang kaya raw i-accommodate ng People's Power Monument. Sa dami po ng clamor, the clamors nationwide, mula Tawi-Tawi until Apari, until Batanes, no? So, yung iba, sinalanta ng bagyo, it will take time for them to arrive here.
May 3 araw na rally rin ng Iglesia ni Cristo at ibang evangelical groups sa Luneta sa Maynila. At dahil nagkarayot sa malawakang protesta noong September 21, ngayon naghahanda ang DOJ para sa mga kakasuhan sakaling magkagulo ulit. I hope that it doesn't happen, but where it happens, we have our prosecutors ready on standby. Not only in Manila, but in areas, I believe Quezon City is also a possible area where rallies will be held. So we just want to make sure that in the event that there will be any forces who will try to disrupt, no, or to create any chaos during the said event, we will be ready to handle these cases. Ayon sa PNP, higit 16,000 na polis ang ide-deploy sa Metro Manila. Ipoposto sila sa Edsa Shrine, People Power Monument at Quirino Grandstand. Magpapatupad naman ang road closures at traffic rerouting ang Manila Police District para sa peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Luneta. Nauna na rin inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagsususpende sa face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nag-inspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure sa mga flood control projects sa Ilocos Norte. Sa ngayon, wala naman daw ghost project, pero ayon sa ICI, karamihan sa mga flood control doon ay nakuha ng mga kontratista at mag-asawang diskaya. Narito ang report. 150 flood control projects. Karamihan daw dyan ay nakuwang proyekto ng mga kontratista at mag-asawang sina Curly at Sara Diskaya sa Ilocos Norte. Kilalang balwarte yan ng pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Rodolfo Azurin, 9 bilyong piso ang halaga ng mga nasabing proyekto. Kabilang dyan ang 2 proyekto sa Bongo River at Sinigpit Creek sa bayan ng Nueva Era. Kanina nga, ininspeksyon ng ICI kasama si Azurin ang ilang flood control projects sa Ilocos Norte. Wala naman silang nakitang sira, pero hindi pa raw tapos ang kanilang investigasyon. May nakita tayo ng mga repair, so ibig sabihin nagkaroon ng damage. Yung may iwan na mga engineers dito, titignan pa nila yung mga ibang mga projects na sinasabi nila na may mga alis na mga ghost. Ito ang unang beses na ininspeksyon ng ICI ang mga proyekto sa Ilocos Norte. Matatanda ang iniit ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa One News na tila iniiwasan ng ICI na imbestigahan ang mga proyekto sa Ilocos Norte. Pinipigilan nila yung mga nagsalita doon eh. Sino pong pumipigil ko sa Chairman si Chairman Reyes. Imbestigahan yung Ilocos Norte at isama yung mga media para walang takipan. Buwelta naman dyan ni ICI Chairperson Andres Reyes, wala silang palalampasin sa kanilang mga investigasyon. We are transparent. We will go to every part of the country. PNP reaches all the parts of the country, from Batanes to Jolo. Pero kung ang ICI walang nakitang sira, si Davao City Representative Paulo Duterte may inilabas na mga litrato na umano'y bitak at pagguho ng lupa sa ilang flood control project sa Ilocos Norte, gaya ng mga nasa Pagudpod at Lawag City. Kuha raw ito ng mga nangangambang residente doon. Komento dyan ni Pulong, kung saan may tunay na problema, doon daw dapat mag-imbestiga. Wala pang pahayag dito ang ICI. Pero kahit nga raw ang Davao City, may maanumalya ring flood control project ayon sa Makabayan Block. Naghain na sila ng resolusyon para imbestigahan yan sa Kamara. Pero una nang sinabi ni Davao City Representative Duterte na kumpleto at sinuri ang mga proyekto sa kanila. Handa Rap, mga magiliw, inilabas ng P-pop boyband na Alamat ang music video ng kanilang single na Luz Viminda. Urban style pero Pinoy na Pinoy ang peg ng video. Lahat ng members nagra-rap na halo-halo ang wika. Ipinamalas nila sa pamamagitan ng kanta Ang Pinoy Pride. Ang kantang Luz Viminda ay bahagi ng kanilang upcoming album na Destino na ilalabas naman sa November 21. Susunod ang ilan pang baliktanaw sa buhay ng yumaong si Juan Ponce Enrile na kilala rin bilang Manong Johnny. Senador Bato de la Rosa humiling sa Korte Suprema na pigilan ang posibleng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court.
At Korean singer na si IU at superstar Byeon Woo-suk magpapakilig sa bago nilang serye. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Makulay ang buhay ni Juan Ponce Enrile. Isa po siyang mambabatas na kinabiliban sa husay pero binatikos din sa kabi-kabilang kontrobersya. Nasa front ng balitang yan si Cheryl Cosim. Gusto ko, happy kayong lahat. Linyang tumatak sa masa mula sa isang makasaysayang pangalan sa politika, may ambag sa mahahalagang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon, ginugunita natin ang mahabang buhay at makulay na karera. Doon sa mga nag-iisip na sana patay na ako, you will have your wish one day. Dati siyang Defense Minister, dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel, si Juan Ponce Enrile, aka Manong Johnny. Ipinanganak noong araw ng mga puso, February 14, 1924, sa Gonzaga, Cagayan. Si Juan Ponce Enrile ay anak ng dating politiko na si Alfonso Ponce Enrile. Nagtapos siya ng cum laude sa University of the Philippines College of Law at nakamit ang Master of Laws sa Harvard University. Bilang Defense Minister ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., naging isa siya sa mga pangunahing tauhan ng martial law noong dekada 70. Pero makalipas ang higit isang dekada, siya rin ang naging simbolo ng pagbaliktad sa diktadurya. Noong 1986, sa kasagsagan ng People Power Revolution, sumanib siya sa puwersa ni General Fidel Ramos at piniling kumalas sa Administrasyong Marcos, isang hakbang na nagbunsod sa tagumpay ng EDSA at pagbabalik ng demokrasya. Sa mga sumunod na taon, naging senador si Enrile at naging Senate President mula 2008 hanggang 2013. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakilala ang kanyang tapang, talino at matibay na paninindigan sa mga isyu ng pambansang interes. Kabilang din siya sa 2012 impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, kung saan hinangaan ng publiko ang kanyang mahinahong paghawak sa pagdinig. Pero hindi rin siya nakaligtas sa kontrobersya. Noong 2014, 90 years old na si Enrile. Kinasuhan siya ng plunder dahil sa pork barrel scam, bagamat pinayagan ng korte na makapagpiyansa dahil sa kanyang edad at kalusugan. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling aktibo si Enrile sa public service. Hanggang sa mga huling taon ng kanyang buhay, siya ang Chief Presidential Legal Counsel ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Isang siglo ng karanasan, kapangyarihan at kontrobersya. Isang buhay na dumaan sa iba't ibang mukha ng pamahalaan. Sa edad na 101, pumanaw si Juan Ponce Enrile, ang pinakamatandang opisyal sa kasaysayan ng Republika. Isang haligi ng batas, isang mambabatas na kinilala at tinuligsa pero walang dudang bahagi ng kasaysayan. Gusto ko, happy kayong lahat. Nagbabalita mula sa Frontline, Cheryl Cosim, News 5. No-show pa rin sa Senado si Senador Bato de la Rosa pero itinanggi ng kanyang abogado na nagtatago siya. Humiling din ang senador sa Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa warrant of arrest ng ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Hanggang ngayon, wala pang kumpirmasyon ng Department of Justice kaugnay ng sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla na may warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Si Bato ang PNP chief nung inilunsad ang madugong war on drugs sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kahit hindi pa nakikita ang mismong papel, nag-high na ng petisyon sa Korte Suprema si De La Rosa para sa pag-i-issue ng temporary restraining order o ng writ of preliminary injunction. Sa isinumiting urgent manifestation ng kanyang kampo,
Hiniling niya ang TRO para pigilan ng pagpapatupad ng ICC warrant, red notice o surrender request. Pati na rin ang pagpapaabot ng anumang tulong sa mga testigo ng ICC sa pamamagitan ng Witness Protection Program at ang pagpapadala ng anumang mensahe na may kinalaman sa ICC sa pamamagitan ng diplomasya o ng mga law enforcement body. Hiniling din ng senador sa SC na atasan ng DOJ at DFA na maglabas ng patunay na meron niyang arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Kanina, no-show ulit ang senador sa Senado. Huling nasilayan ng publiko si De La Rosa nang mamahagi ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo sa Cebu. Pero sabi ng kanyang abogado, hindi nagtatago si Bato. No, he's not denying. He just want to secure more facts. The ombudsman himself, who is supposed to be an impeachable officer and who's supposed to be the protector of the people, but is now acting like the unofficial spokesperson of the ICC. Pero sakali raw na tuluyang arestuhin si De La Rosa, payo ng kanyang abogado, huwag gawing sanctuary ang Senado. I would not advise that. Simply because of the fact that the spokesperson of the Malacanang already declared that it would be illegal on the part of Senator to seek sanctuary in the Senate. According to her, the punishment of the crime allegedly committed by Senator De La Rosa is more than 6 years, forgetting the important point that such rule would only apply to punishment by local laws. Kaninang umaga, may ilang post sa kanyang Facebook account si Senator Bato, kabilang ang larawan kasamang Santo Niño. At ang isang post kasama naman ang kanyang spiritual advisor na si Father Shano Ubod ng Compostela Parish Church sa Cebu. Anya, kailangan daw niya ng gabay. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Abangan, Korean actor na si Theo Jang makakatambal ang P-pop star na si Meg sa movie na Finding Santos. At Korean singer na si IU at superstar Byeon Woo-suk magpapakilig sa bago nilang serye. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Naglabas na for the first time ng patikim ang upcoming K-drama ni na IU at Byeon Woo-suk na Perfect Crown. Looking sweet ang chemistry nila sa first stills. Iikot ang kwento sa alternate version ng modern-day Korea, kung saan papasok sa isang marriage contract ang role ni IU na mula sa mayamang pamilya at ng isang prinsipe na role ni Woo-suk. Mapapanood ang Perfect Crown next year sa Disney Plus at MBC Korea. Fresh from his Manila visit, sa Hong Kong naman, bumisita ang Korean superstar na si Ji Chang-wook with EXO member D.O. para sa serye nilang The Manipulated. At syempre, kasama dyan ang News 5. Humarap ang aktor sa press kasama ang co-star sa Disney Plus series na The Manipulated na si EXO member D.O. Chika nila, full of emotion ang serye ng dahil sa nakakaawang role ni Chang-wook na kinawawa sa kulungan dahil sa isang krimen na hindi naman niya ginawa. First villain role naman ito ni EXO D.O. Sabi nga niya, sobrang sama raw ng kanyang karakter sa serye. Showing na ang The Manipulated sa Disney Plus. Pero aabangan din natin si Ji Chang-wook soon dito sa TV5 sa reality show na Kumusta? I play the man who was manipulated, who is the victim of this all. So I've just put myself in my character Taejung's shoes. I just wanted to feel how he would feel when he's thrust into such situations, and I just focused on really maximizing all the emotions. I had a lot of fun actually playing this evil character because usually in real life you don't have that much like emotional outburst. Speaking of Korean actor, nakachikahan din ng News 5 sa Singles Inferno Season 4 cast na si Theo Jang.
Bida naman siya sa collab film ng Korea at Pilipinas na Finding Santos. Iikot naman yan sa cultural connections, relationship na may halong history. Katambal niya dyan si Meg ng P-pop group na YGIG. Our basic theme revolve around the road trip, but our basic theme is honoring the Filipino soldier who helped Korean during the Korean War and who fought the freedom of democracy. Honestly, na-intimidate po ako sa kanya at first kasi of course you guys know his popularity and everything, but the more I got to know him, parang he's pretty chill and like madali lang po siya ka-vibe. Man, you covered JPE for the longest time. 7 years lang, sir. The longest time na nga yun. Okay. Sa bagay, nothing compares to 103. Oh, diba? Yun ang long. But what do you remember, most of all? Yung mababaw, alam mo, may one time, lagi kasi kapag Senate President ka, sir, usually, talagang ikaw yung ini-interview. Yeah, of So, course. nung time na yon, may set up lagi yung mga Senate reporters sa loob ng session hall. Tapos, pumunta siya sa harap namin. Yun yung time na nung story day. Alam mo yun, sir, wala kang matanong. So, sabi namin sa kanya, sir, SP walang storya. Alam mo ginawa niya? Nag-recite siya ng mahabang poem. Tula. Tapos nakatingin lang kami. Tapos sabi niya, wala rin akong magawa kanina eh. Kaya nag-memorize na lang ako ng tula. Ikaw, anong ginagawa mo pag wala kang nagawa? Ako, nag-scroll lang ako ng phone. Pero siya, nag-memorize siya ng tula. Mahaba yun, Miss Mel. Mahaba. At sharp talaga yun. That's also what he did when he was in jail for plunder. He memorized, I remember that in one of our interviews, he related that he memorized, I forget now if it was a Persian poem that he memorized in jail in Persian. In Persian? Wow. Okay. At huwag natin kalimutan yung bejeweled niya. Na di umano mataas ang kanyang rango. Isa Okay, pa, yeah. last na. Hindi ko makakalimutan yung talagang pag nagdedebate sila ni, yung mauna rin, Senator Miriam Santiago. Those were the days talaga. His arch enemy. Oo. Kaya ngayon, pag hindi mo maiwasan pag nako-compare yung mga senador sa ngayon sa dati. Iba yung generation. Yung sa generation ko, yung kanina, yung kay Miss Cheryl Cosim, no? Talagang tumatak sa amin yung gusto ko happy kayo. Oo. Tsaka in fairness sa kanya, no? Ang dami niyang pinagdaan ng generation, na president. At kung makikita mo ngayon yung mga nakaupo ngayon, talagang sinasabi nila na siya ang talagang mentor ng marami. Ngayon. Yeah. And if he was born in 1922, that was the same year that the Soviet Union was founded. Talaga ba? 1922. Wow! The thing is, the Soviet Union collapsed in 1991, so he outlived the Soviet Nauna Union pa rin by ang 34 Soviet Union. years. Correct. Okay. Gandang That's point one yan. really for you. Okay. Okay. He was also, some of you may not know, he was also the Finance Undersecretary in 1966. He became Bureau of Customs Commissioner, and then as Secretary of Justice or Minister of Justice in 1968 before he became Minister of Defense Ganun karami. in 1972. Siya na. Siya na talaga. Okay, but that's the man who has outlived many people and many issues and many presidents. Yan po ang 45 minutong paghimayas malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa balitaan sa public service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako naman po si Adligao, walang iwanan sa Frontline Tonight.